Kanina? Ano yan? Pwede naman magkuha-kuha lang mo. Hindi Intro dapat man to. intro. Ginusto mo yan. Ginusto mo to, ah. Sumusuporta lang ako. Hello, I'm Josh. And I'm Yen. Today, we're celebrating our 5th anniversary as a couple. Year 5. So now, we're going to play How Well Do You Know Your Partner? Let's go. Sama. Tinatanong ko ba yun? Complete. Complete talaga. Soon to reopen. Wait, here. Ala, lagot. Oh no. Wala ka dyan. Ala. Lagot. Hindi ako makating sa answer. Oh! Muntik. Ikaw siya nagbayad, din niya. Wala ka rin. Okay. What's a TV show or movie that you watch over and Ano yun to? Ako, hindi ko alam yung sagot. Eh, ako alam ko. Mali ka tayo dito. Ako alam ko. 3, 2, 1, go? Ito kayo. Yung niyo. Di ba may time na annual thing niya to, di ba? Annual thing niya to, magpipinsan. What is your biggest fear? Oh. Fine. 3, 2, 1, go. Mas specific yung sa'yo. Kaya pa naman ito gumagap. Yeah. Kahit ano yung sa labit. Kaya ko din eh. Wait lang. Kailangan ko pa i-look up yung name niya. Name. Pati ako, hindi ako sure. Ay, wait. Sino Ay, yung meron guys, ako, meron ako. Anong name niya? Kilala ko siya by face. Ito alam yung name niya. Hollywood. One time lang. 3, 2, 1, go. Mali ako. Tama. Forgot. What is your first ever call sign? Wait. Call sign? Ba yun? Ay, wait. Ito. Kabuti. Naging team siya ng messages before. Call sign? Kaya nga. Alam mo lang yun ng call sign. Dito ka na ba yan? Alam mo yun ng call sign? Di ba parang nickname? Tawagan natin. Tawagan sa isa't isa nga. Tawagan Na-realize natin. ko nga. Tawagan natin kabuti. First impression. Ano ba? No. Ano?
Masayahin. Medyo may pagka-maldita pero masayahing tao. Maldito. Dili siya approachable ang iyahang aura kay kato maldito siya. Sorry. Sige na, mute to. Siguro hearing the speeches from the people that we love, especially sa aking sister, kay dalawa naman kami. So, yung part na yun, naghilak, nagkatawa tanan, tas hilak na food, good. So, I think isa to siya sa mga most memorable. Apart from us saying I do. Napakanta ko siya in front of so many people. Kasi talagang niligawan ko siya to do the wedding song together. It was a whole new world from Aladdin. Yun aking biggest fear. Kanta sa mga. Siguro with an S para marami. Kasi siya, ba't ka nag-aantay? First is siya, very patient. Yan siya ever since. Kaya kabalo man tanan maldita ko. Pasensyoso jud siya ever since hangtod karon. Even now na naanami anak, mas nahimo siyang patient. Then second is siya, appreciative. Kaya ako dili magud ko showy or verbal na tao, pero pag siya kay maingon jud siya na kanang gwapa ko char. But sariling bangko. Dili ka nang maingon jud siya na kanang na appreciate niya akong efforts for today tas kanang showy siya in terms of showing his love for me. Ako kay dili manggod kay. And then lastly is siya kanang grounded siya sa iyahang values sa life. I think that's the most important po. One thing that I'm thankful of Yen is that her being understanding to me as a partner, to me as a father, especially na magkakaiba man talaga tayo ng ways in tackling a certain challenge or magkakaiba tayo ng method in doing something. Pero yun, she understands or gives the effort to also view things on my perspective. So yeah. I think we can acknowledge na ako yung confrontational na type and si Yen naman is more of yung other kasi hindi confrontational. Yung hinahayaan mo nang mag-cool down lahat bago mag-usap. I always say this to him na you can't fight fire with fire. So kung pareho kami galit, siya dali lang kasi siya mawala yung galit niya. Ako kasi parang hindi, galit ako. At first, medyo nag-struggle talaga. I think until now, medyo nag-struggle pa rin kami doon na part kasi ako gusto kong pag-usapan agad yung problem. Siya naman, ayaw niya munang pag-usapan and gusto niya munang kumalma. And sometimes that takes time before we can talk things out kung may mga problems man. Kailangan ko talagang i-calm ang aking self. Kaya ako maglabas yung dragon. Ayoko lang din kasi magsabi ng mga words na, alam mo yun, hurtful. Tas baka yun pa yung magtatakba. Instead of fixing the problem, parang nadungagan na noon. Good. Pero yun, I think we make it, nagkaroon kami ng agreement to make it to the point na try niya shorten yung period. yung cool down period. Kasi ako naman din parang I tend to, syempre gusto ko talagang pag-usapan agad. Medyo mahirap din sa part ko na mag-antay. So yeah, we make it to the point na i-shorten lang yung period. Yung isa ding compromise is bigyan ko lang siya ng assurance. Like magtanong siya or magsabi siya good morning. Sabi lang ako ng good morning, ganyan. Pero eventually, it all ends man pagka ng pag naay mag-deliver na food sa balay. So pag naanay food sa balay, okay na mi. Wait, ano pag-usapan natin to before pero nakalimutan ko yung answer. Ako din. One of our fights, actually that time, nagpa-pursue pa lang ako. Niligawan ko pa lang siya. Tapos may pinagtalunan tayo about saan nga ba yun? So may pinagtalunan kami doon na hindi siya usually pinag-aawayan ng mga
ng mga mag-uyab. Kaya nung na-overcome namin yung na-challenge, I think yun yung isa sa mga pinanghawakan ko na assurance that we can overcome like any other issues that might arise later on the line. Sa'kin siguro kasi college, hindi kami same ng school. So, yun yung parang phase ng life namin na medyo blanko kami sa isa't isa. I mean, we don't know what's happening sa life ng isa't isa. So, one of our dates was i-tour niya ako sa UP Min. I get to know kung ano siya nung college, met people that were close to him during yun na time niya. And then, while walking, sorry pa. Nag-piggyback kami sa UP Min para makaiwas sa mga putik-putik. Yung mga Oo. katuwaan lang na, Oo. yeah, almost yung parang 1 kilometer apart kasi yung dalawang buildings doon. So, yeah, for fun, like, ipiggyback ko siya for yun. Lingawan siya, tapos siguro symbolic din in a way na kaya niya i-carry kung ano man yung dala ko. Baggages and all. So, yun yun. Yun yung isa sa mga highlights na nasabi ko na, ay, pwede. Pwede pala siya. We always celebrate our mansari as mag-uyab. To never forget our couple dates with and without our +1, si Savvy. So, we make it to a point na every 18th of the month, we go out. Or kung hindi man kaya, maglabas ng bahay kasi nag-ulan or something. Yan, mag-order ng food, tapos sa bahay mag-celebrate. We really try to find time to have that date. May it be kahit na part siya ng errand, like kailangan bumili ng supplies, ganyan. Pero we Hindi na still, yung date. yeah, we still treat it as a date, diba? Mm. It's still fun to do those things with you. Isa yun sa mga namin, ginagawa para maintain yung spark. Matagal siya sa CR. As all, guys. I mean, wala ako nag-expect. Pero kanang consistently dahil siya across all, guys, na dugay siya sa CR. Dagan. Matagal pala yun. Oh, As in, matagal na yun. matagal and balik-balik siya sa CR sa isang araw. may morning siya, may hapon siya, may midnight siya. Aside pa sa ligo yan, guys. So, doon talaga ako medyo, So, kailangan dalawa ang CR sa bahay namin. Hindi pwede isa lang. Tapos mas OC siya sa akin sa bahay. So, gusto niya pag yung the typical toothpaste, ganyan. Squeeze from the Oh, gina-squeeze from the bottom up. Tapos gusto niya arranged ang mga clothes sa cabinet. Minsan by color. Or minsan by use. Kung pambahay lahat. Ganyan. My own way of doing things na akala ko OC na ako, pero mas OC siya. Hindi ko din in-expect na mas mas organized ako sa kwarto versus sa kanya. Kasi usually expectation pag babae, parang mas organized sa kwarto, mas naka-arrange yung mga bagay-bagay. Hindi pala lahat. So, most of the time, parang ako yung mas nag-arrange ng kwarto. Kasi medyo nagulat ako dun ng part. And then, Dami kasi kong gamit. marami siyang gamit. I think marami pang paparating. I think ako ang pinakamalaking milestone talaga namin, I think, is having a child. It's really not easy. And sobrang, we believe na kailangan, if ever a couple is planning to have one, is that they really want to have one. Kailangan talaga siya pagplanuhan, kailangan siya pag-usapan, like yung strategies when handling one from a newborn to a toddler. Toddler level pa naman kami ngayon. Same answer. Pero sige, para maiba din, ang isang sigurong milestones din is yung nakapagbakasyon kami sa Japan as family. Kasi pareho man namin love ang Japan. So, pareho kami mahilig sa anime, pareho kami mahilig sa mga noodles, yan. So,
isa siya sa mga bucket list namin na check off na namin sa aming list. Tsaka hindi siya madali kasi yun nga, traveling with a toddler, pag meron ng bata, kailangan times 2, times 3 ang pag-prepare mo kasi wala pa nang mangyari. So, yun, part of having a child and traveling places. Yan. And totally worth it. Well, isang na-realize ko while looking or observing kung paano mag-alaga ng bata si Yen is like she's a really good teacher. A very patient one. Mas patient pa siya kay Savvy versus sa akin. I think aminado naman siya. Pero na-amaze ako how well she teaches Savvy mga basic things na kailangan matutunan ng isang bata. So, it's really admirable and I'm really proud of her as a mom. Sure, guys. Charot. Thank you. Ang sa akin naman, na-observe ko talaga sa kanya is he tries his best to be present. Yan. From changing diapers to spending time kay Savvy to taking us out, ganyan. Makita ko talaga na gusto niya maging present sa life ni Savvy. Kaya ang bonding talaga nila is yung cars, mag-build ng mga robots, ganyan. Laro ng blocks na hindi naman ako masyadong into that. Pero doon ko na-realize na yun yung time nila together. And he tries his best to be present kahit may work siya. For example, kailangan ko mag-CR, yan, willing siya na magbantay sa I think yun din yung what I love about him being a father. Kasi yung commitment niya to be present sa life ni Savvy. And minsan kasi magayan siya na, ay, bakit sa'yo lang siya clingy? Ganyan. Tapos, nung time na nagkasakit ako na parang for 2 weeks, hindi ako pwede maglapit kay Savvy, kaya isolated dapat. 2 weeks silang nagbanding na sila lang. Tapos, after nun siya na ang favorite person. Wala na si mama. Which is okay naman for me. And gusto ko na na-realize din yun ni Savvy na he can also play with his papa, ganyan. Ganyan. Eat with his papa, ganyan. So, yun yung being present. Wow. 5 years na tayo. Last time, atong joke pa kay, hello, yun ta. Nya, hello, nate anak. Nya, karon kay, hello, 5 years na ta. It's been amazing to spend this past 5 years of my life with you. So I'm very thankful to you for accepting me and believing in me to lead our family. Just really thankful sa iyo for all the support, for the patience, for the understanding, for the forgiveness, for your grace. And I really thank the Lord for leading us together. The way we met each other, the way we cultivated our friendship, I really acknowledge that it's really a God-given blessing and also an answered prayer. So, thank you. To more years together. Yan. Copy-paste na lang. Di bitaw, bilis ng 5 years. Parang wala lang. Pero I think, ganoon talaga pag nag-enjoy ka. Diba? Sabi nila. And, thank you for staying true to your wedding vows. I've witnessed how you've changed physically. From mag-uyab to mag-asawa and now to a father. Thank you for being you. And thank you for prioritizing us always. Maski dili-dali. Thank you also for consistently
listening to kung ano man yung nasa loob ko, ng aking fears, ng aking doubts, even ang aking dreams, all the more ang aking dreams. And for assuring me that you're always there. Thank you also for being my answered prayer. These past 5 years really opened my eyes na the Lord has guided me to you. The Lord has prepared me for you, and He also prepared you for me. Although natay mga arguments every now and then, but you always make me feel na wala kay labot sa mga arguments. And kanang you always strive to be the best, not just for me, but also for Savvy. So, I really appreciate that. And 5 years na ngayon. Next natin na interview, 10 years. I'm just really glad na we decided to do this. Kasi it's a very unique way to remind us of how we love each other na ngayon natin verbally ma-express. And also to help others na kanang inspire po sila sa what we have, what we are going through. I love you. Happy anniversary.